Pupunta nga pala kami ngayon sa Bagpi dahil mamimili kami ng Filipiniana. Bago pa nga kami bumabang mag-asawa sa ground floor ay nag-book na kami ng Grab namin. Kapag nandito kami sa Manila, panay Grab nga ang aming sinasakyan dahil hindi nga kami marunong mag-commute. Pero siguro kung wala yung asawa ko, kayang-kaya ko talaga mag-commute dahil dati naman ako nagtatrabaho sa Maynila. Kung tutuusin talaga, napakalapit lang sana nitong aming tinitirahan doon sa aming pupuntahan. Kaya lang, syempre kung magkukommute kami, sasakay kami ng jeepney o kaya ng LRT, ay baka mahirapan ang asawa ko. Kaya naman, nag-Grab na lang kami at habang inaantay nga namin dito ang Grab, ay dito muna kami upo sa couch ng hotel. Sobrang init kasi sa labas kung doon kami maghihintay. At habang nagpapavideo nga ako sa asawa ko ay binibiro ko nga siya. Ang tagal talaga namin nagantay dito sa Grab, di ko alam baka naipit siya ng trapiko. At sa wakas nga ay dumating na nga yung Grab na aming nabook. Kaya bumaba na nga kami ng hotel ng asawa ko at pumasok na kami sa loob ng sasakyan. Bibiyahin na nga kami papuntang Bagpi at sa Bagpi nga ay marami kang pwedeng makita doon. At pagkatapos nga namin bumayahin ng ilang saglit ay nakarating na nga kami dito sa Bagpi. Nung nakapasok ako dito sa Bagpi ay dito ko lang nalaman na may mga bilihan pala dito ng mga Filipiniana. At ewan ko ba, ngayon gustong-gusto ko magkaroon ng Filipiniana na damit. Feeling ko kapag naka-Filipiniana ka, ang social-social ng dating mo. Tapos, ang yaman mo tingnan, kaya naman gusto ko magkaroon nun kahit hindi ako mayaman. Ito nga pala ang loob ng Bagpi, ang dami naka-display dito. Kung okay-okay nga ang aking mga paninda, dito naman ay puro brand new. Halo-halo ang mga paninda dito, may mga uniform, may mga damit pang bata, may damit pang matanda, at kung ano-ano pa. At ang lahat na nga na yan ay mga brand new. Sa bandang dulo pa nga ang pupuntahan namin dahil doon nga banda nagtitinda ng mga Filipiniana. At pagdating namin, ito kagad ang bumungad sa amin yung magagandang Filipiniana na mga damit. Una ko nang hinanapan ay yung sa asawa ko, ang Barong Tagalog. Ang presyo ng Barong Tagalog nila dito ay mula sa 850 hanggang 2,000 plus. Syempre, nakadepende yun sa materials na ginamit sa paggawa ng Barong Tagalog. Pinapili ko nga yung asawa ko kung anong kulay ang gusto niya at sabi niya nga ang kulay green daw. Dalawang klase nga ang green dito, itong pinaka-dark at saka yung medyo light color. At dahil maputi nga siya, ang napili niya itong dark color. Hinayaan ko lang siyang mamili dahil nga syempre siya naman ang magsusuot nito. Pero syempre una nga tinanong ko muna kung anong mga sizes ang meron sila dito. At ang nirequest ko nga yung pinakamalaking size nila at ang sabi nga nila ay meron lang sila ditong 3XL. Ang kasya talaga sa asawa ko ay 4XL dahil nga wala silang 4XL. Ito na lang 3XL ang pinasubok ko sa kanya. At dahil pumayat nga, nagbawas din ng timbang ang asawa ko, aba, nagkasya na sa kanya ang 3XL. At dahil napilian ko na nga ang asawa ko, ako naman ang namili ng para sa akin. Hay, talaga, nagkakaedad na talaga ako dahil ito na talaga ang mga gusto kong damit. Ambay nung kabataan ko, hindi mo ako mapapasuot ng ganito kasi ang tingin ko, ang tanda-tanda ko na pang nagsuot ako ng ganito. Pero ngayon, gusto ko na silang isuot. Kaya naman nagpatulong ako kay ate, nakuhaan ako ng size ko, ang medium size. At syempre, bago ko to bilhin, kailangan ko munang sukatin ito para naman syempre makita ko ang fitting at kung maganda ba talaga tingnan sa akin ang Filipiniana. Akala ko nga nung una ang medium size ang masikip sa akin, pero wag ka, kumasya pa rin talaga sa akin kasi feeling ko talaga tumaba na ako. So habang nagsusukat nga ako nito, si daddy naman ang cameraman ko. At kapag si daddy ang cameraman ko, asahan nyo na meron tayong human drone. Ang tangkad kasi ng asawa ko tapos ako naman ang liit-liit ko. Kaya tuloy sa anggulo ng paghawak ng camera ng asawa ko ay lalo pa akong lumiliit. Para syempre makita ko ang fitting nitong damit na to ay syempre humarap ako sa salamin at nakita ko super ganda talaga at bagay na bagay sa akin. Feeling ko nga magbibigay ako ng sona kapag ganito ang suot ko. Pero syempre, hindi naman ako presidente para magbigay ng sona, kaya naman isusuot ko lang itong damit na to sa special occasion namin sa kapilya. Maaaring ang sa Thanksgiving namin o kaya sa banahal na hapunan namin isusuot ko ito. Kapag may special occasion nga kami sa kapilya, gusto ko magaganda ang aming mga damit. At syempre, dahil nakapili na ako ng para sa akin at para sa asawa ko, syempre sino ba naman ang susunod namin kundi ang aming anak. Kahit wala nga siya dito, ay kailangan din namin siyang bilhan. Pero dahil ako ang mami niya, alam na alam ko ang sukat ng anak ko. At alam na alam ko naman ang mga gusto niya. Itong kagaya sa damit ko, sigurado ako hindi niya isusuot yon. Kaya nagpatulong ako sa sales lady. Sabi ko, baka meron kayong pang teenager. Sabi nila, meron daw silang small size ng kagaya ng sa akin, pero iba nga lang daw ang design. Sabi ko nga kay ate, kunin niya para makita ko naman. Kaya naman si ate ay naghanap na daw ng small size at ito na nga, dala-dala niya na nga at pinakita sa akin. Kagaya nga ito sa suot ko pero magkaiba lang nga talaga ang design nila. Kaya naman alanganin na akong bilhin siya kasi parang hindi ito ang mga bet ng anak ko. Mas gusto kasi ng anak ko yung mahaba, ayaw niya ng maikli kasi gusto niya natatago yung paa niya.
Kaya naman sabi ko, magtingin-tingin muna ako ng iba pa ninyong mga design dito. Syempre, may kamahalan nga pala itong mga Filipinyanang ito. Kaya kung bibilin ko sila, kailangan talaga ay masuot namin dahil kung hindi, sayang naman. Alanganin talaga ako doon sa ibinigay sa akin ng sales lady, kaya naman sabi ko ay maghahanap muna ako ng iba pa. At maya-maya nga, inaalala ng sales lady na meron pala sila dito mahaba. At ito na nga, yun ipinakita niya sa akin at sabi ko nga sa kanya ay magugustuhan ito ng aking anak. Mahaba kasi ang pagkakagawa nito at yun talaga ang bet ng anak ko. Pero hindi talaga mahilig ang anak ko sa mga ganitong suot, kaya lang nga pag may okasyon na sinasabi ko sa kanya na kailangan namin magsuot ng ganito para uniform kami, ay pumapayag naman siya. Basta nga bumagay lang sa kanya yung damit. Kaya naman, kinuha ko na talaga itong ibinigay niya sa akin. Pagkatapos nga, ay nainggit ako bigla. Sabi ko, parang gusto ko rin ng something mahaba. Kaya nagpakuha ako kay ate ng mas mahaba na Filipiniana. At dali-dali naman kumuha si ate para maisukat ko na. At ngayon nga, isusukat ko nga itong mahabang Filipiniana para makita ko naman ang fitting niya. So habang sinusukat ko nga, sana sabi ko, ay hindi siya masyadong mahaba dahil alam niyo naman, ang liit-liit ko. Pero para talagang ginawa sa akin itong gown na to dahil kasyang-kasya nga lang sa akin at syempre yung haba ay saktong-sakto lang din. O diba, parang Sara Duterte lang ang aking peg para tuloy akong aatin sa zona ni President Bongbong Marcos. O para naman ako mag-o-taking at manunumpa na hindi ko iiwanan ng Pilipinas hanggang sa kahuli-huli ang aking hininga. Char! At yan ang mga pinamili namin dito sa Bagpet. Alam nyo, nagdagdag pa ako ng isang barong Tagalog para kay Daddy na ang kulay ay kasing kulay nga ng damit namin. At para sabi ko pag sinuot namin yung sa Thanksgiving ay uniform kami. O diba, happy family, pero ang bulsa ko malungkot kasi nabawasan na naman ang aking kayamanan. Charot! Tumatangintingan na 8,400 ang binayaran ko dito. O wag naman kayo magsabi na nagyayabang ako. Hindi ko pinagyayabang yan, sinabi ko lang. Para at least may idea din kayo kapag gusto nyo pumunta dito at bumili nga nitong mga Filipiniana dito sa Bagpi. Pagkatapos nga namin bayaran dito sa Laate ay umalis na rin kami. Ito lang talaga ang sadya namin dito sa Bagpi. Pero bago kami umigsit nga dito ay pumunta kami muna sa iba't ibang tindahan dito sa loob ng Bagpi para makita naman ninyo ang mga paninda nila. Ang sarap mamili dito ng mga damit na pangsamba. Kaya lang sabi ko wala nga kaming check-in luggage. Kaya sabi ko hindi kami pwedeng mamili. Susunod na pagpunta namin dito kapag may check-in luggage na kami ay talaga namang mamimili ako dito. Ang dami kasing choices ng mga damit dito kaya talagang matutuwa ka kapag dito ka nag-shopping. Halos lahat nga yata ng kailangan mo ay nandito na. Uniform sa school, uniform sa Boy Scout, at kung ano-ano pa nandito na. Kung mapapansin nyo dito, halos meron lahat. Pang bata, pang matanda, may ngipin o wala. Ay, hindi yon. At habang pa-exit na nga kami, nakita ko nitong mga nagagandahang mga damit pang samba. Ay, nakakapanghinayang lang at wala kaming check-in baggage. So after namin dito ay lumabas na nga kami dahil maghahanap kami ng aming makakainan. At nandito na nga kami sa Baklaran guys kung saan ang mga bagsakan ng mga murang paninda. At habang naglalakad nga kami dito sa pasilyo ay napansin nga kami ni ate. Isa siya sa ating mga followers guys dito sa page. Kaya naman shoutout sa iyo ate at maraming salamat po sa iyong suporta. Ngayon naman nga ay aakit kami sa taas para maghanap ka ng aming pwedeng kainan. Dahil mag-aalas 12 na nga ng tanghali at kailangan na namin mag-lunch mag-asawa. At gusto nga ng asawa ko kumain dito sa Mang Inasal kaya dito ko na lang din siya dinala. Tapos ka namin mag-lunch ay bumaba na rin kami at nag-book na ako ng Grab namin. At dito nga kami sa bilihan at wholesale ng mga tsinelas. Grabe, ang dami-dami mga tsinelas dito at iba't iba ang kanilang mga design. Pili nga sana si daddy ng tsinelas para sa kanya pero hindi daw pala sila nagre-retail dito. Hindi sila nagbebenta ng isang piraso lang kasi nga wholesale sila. Harap nga pala kami ng kapilya nag-pinpoint para mas madali kaming mahanap ni Kuyang driver. So siya nga pala sa katapusan ay mamimili ako ng 5 kataan na bibigyan ko ng tagwa 1 kyaw. Basta nakafollow kayo dito sa ating page at i-share itong ating video.